Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian E. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, December 10, 2024. Ngayong araw po ay ating itutuloy ang ating series which is about the 7 postures of prayer. Specifically, ang magiging topic po natin for this day is about praying with a humble heart. Now, ang ating talata po ay manggagaling sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sabi po dito, basahin ko po. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their weak ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Now, tayo po ay dadako sa mga katuruan na aking natutunan mula sa araw na ito. Ito po ang mga bagay na magbibigay kahulugan sa ating topic para sa araw na ito. Una po, we are naturally inclined toward corruption. So tayo po bilang mga tao, we have this human nature to drift towards sin and selfishness, but God calls us to recognize this and to seek a higher path. Ikalawa, we need humility and repentance. So, ang totoo pong pagbabago nagsisimula po kapag when we humble ourselves, when we acknowledge our wrongs, and when we turn back to God with a sincere heart. And lastly po, is God is willing to bless the nations. So, God's desire po is to bring blessings and restoration. But, syempre, it comes when we seek Him sa pamagitan po ng pananampalataya. So, ibig sabihin, it comes when we seek Him with faith and obedience. So, paano po natin ma-apply ang ating mga katuruan? Ngayon po, tayo po dadako sa ating application. Meron po tayong 3 application para sa araw na ito. Una po, pray for the healing of our country. So, bring the struggles and brokenness of our nation before God. So, trusting in His power, tiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan to heal and restore. So, tayo po ay magsasamang tulungan, magdasal po tayo para sa restoration of our country. Ikalawa, humbly repent before God. So, let's take time po to reflect on our personal and collective faith. So, meaning seeking forgiveness and pray for a fresh start through His mercy. Ikatlo, ask God to bless our country with godly leaders and people. So, ipagdasal po natin na yung mga magiging leaders po natin sa ating bansa is mga taong righteous, meaning righteous leaders na magbibigay sa atin ng blessed na country kung saan yung mga tao po is hinohonor ang Panginoon at imbis na tungo sa corruption yung country natin ang nagiging kung ang mga leaders po natin is godly leaders, talaga namang mag-bless yung country natin at iwasan yung mga corruption. So let's ask God to bless our country with godly leaders and people. So, naway marami po tayo tutunan sa araw na ito.